pamilyang Marcos kilala na pumapatay ng kalaban sa politika. Nako. Delikado. Ito, ano yun? Ito, ipakita natin. Na muling pinaliwanag ni Vice President Sara Duterte kung bakit niya sinabi na meron na itong pinagbibili na papatay kay BBM, kay Lisa at kay Martin. Sinabi din ng pangalawang Pangulo na kilala umano ang pamilyang Marcos. Naku po, ang lupit nito. Na pumapatay ng kalaban sa politika. Abay, totoo ba ito? Narito ang balita ni Almar Porzuelo. Pasok! Bakit hindi nila pinapalabas kung ano yung question ng media? Bakit hindi nila pinapalabas kung ano yung una kong sagot? Bakit ang pinapalabas lang nila is the last, 4 words of my entire statement? Ito ang inayag ni Vice President Sara Duterte matapos mapakinggan ang mga reaksyon ng mga kaibigan at supporter ng Marcos administration kaugnay sa kanyang pahayag na mayroon ng hitman ang pangalawang Pangulo na maghihigante para sa kanya sakaling siya ipapatay. Matatandaan na sa nasabing komento ni VP Sara na bulabog ang administrasyon dahil nalagay umano sa panganib ang buong bansa. Sa isang pulong balitaan araw ng Martes, nilinaw ng Vice Presidente na hindi niya binanggit ang mga salitang assassination o murder plot, mga salitang krimen na pilit nilalagay sa mga pahayag ng kasalukuyang administrasyon na hindi naman binanggit ni VP Sara sa kanyang mga press conference. Tossing the word assassin. Pakicheck. May sinabi ba akong assassin doon? Wala. So nilalagay nila doon sa narrative nila, assassin. And nilalagay nila sa narrative nila, murder plot. Dahil dito, dismayado at nahihiya si VP Sara dahil hindi naiintindihan ng administrasyon ang kanyang naratibo, lalo pat nanonood ang buong mundo. Common sense should be enough for us to understand and accept that a supposed conditional act of revenge does not constitute to an active threat. This is a plan without a flesh. Pag pinipilit mo siya na active threat siya, isipin ninyo ang buong mundo na nanonood. Ganito ba ang kapasidad ng mga Pilipino na mag-isip? Diba? Ba't wala silang pakialam dyan? Pero ako, nahihiya ako na ganito ang kapasidad ng mga tao sa administrasyon. Malinaw anya ang kanyang pahayag na kung siya ay mamatay, yun ay dahil sinadya at may nagpapatay sa kanya, bagay na kanyang pinaghahandaan. Don't worry about my security. If they kill me, if I die, kapag pinatay ako, or kapag namatay ako, in the context of don't worry about my security. So this means pinatay ka. Diba? Kasi hindi ka naman mamamatay by heart attack in relation to your security. Diba? So, pag namatay ako, I already asked a person to take revenge against 3 individuals. So, my question now to the administration, is revenge from the grave a crime? So I had to die first. They had to kill me first. So now they can't kill me anymore. Unless they want to die. Binigyan din ni VP Sara na kilala ang pamilyang Marcos sa political persecution o nang uusig at nanggigipit sa oposisyon, kagaya na lamang ang pagpatay umano sa isang kilalang kritiko ng mga Marcos na binaril sa paliparan at gumawa ng mga senaryo na mayroon umanong banta sa seguridad ng bansa. Remember, they are known for political persecution. They suppress and oppress opposition. And then somebody was assassinated on the airport tarmac. Diba? They oppress and suppress, and the people were getting angry, frustrated. What did they do? They created a scenario that there is a national emergency. They set bombs to create a scenario that there is a national emergency, and then they assassinated their political enemy. So that's the playbook. Ang kasaysayan na rin anya ang magpapatunay na pinapatay ng mga Marcos ang kanilang mga kalaban. We already saw that in history. So that is my proof. Ang hindi lang po nagawa ni Benigno Aquino Jr., kaya po hindi siya naka-revenge. Anong revenge? Nakaganti. Hindi siya nakaganti. Kasi hindi siya nagbilid. Diba? Kaya
hindi nakaganti si Benigno Aquino Jr. kasi hindi siya nagpili. But you know, Benigno Aquino Jr. is not Sara Duterte. So, ibang tao din siya. Ibang tao din ako.